Mapagpalang hapon po sa atin mga kalingap. At ako po ay pupunta ng Calawag, Quezon para po ating hanapin yung hinahanap ni Kuya Bal na isang batang babae, teenager, na siya po ay hindi umuwi ng bahay. Ngayon, pupuntahan po natin sa Calawag Jollibee dahil ito daw pong batang ito ay doon naglalagi tuwing gabi. Ayan, kaya po tayo ay medyo hapon na po tayo na pumunta doon at atin pong aabangan ang batang ito. At kung ito po ay sasama sa atin dito sa Lopez, ay ipagpapaalam po natin siya sa kapatid dahil ang gusto daw po nito na makapag-aral. Ngayon, kung siya po talaga ay desidido sa pag-aaral, ay siya po ay dito natin kukupkupin sa landing pad ng Lopez. At ito pong batang ito ay walang magulang. Wala na po siyang magulang. Ayan, kaya bago pa man po mahuli ang lahat, bago pa mapariwara ang batang ito, ay atin pong kausapin. Kaya mga kalingap, samahan po ninyo ako at ako po ay aabang ng bus papuntang Calawag. Ayan, at kung sakali man po tayo ay gabihin sa Calawag, marami naman po dyan ang masasakyan na papuntang Lucena. Kaya mga kalingap, ako po ay samihan ninyo at atin pong hahanapin si Lira na ang batang ayaw umuwi sa kanila. Kaya sabi nga po ni Kuya Bal ay ating i-rescue at ating tulungan para makapag-aral. Ayan, maraming salamat po at shout out sa lahat sa mga team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlogs, kay Kalingap Rob, at ganoon din po sa lahat ng team Kalingap. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. At ito pong ating kasama, si Rhea May po, ay nagkataon naman po na ang nanay niya ay pupunta sa bayan. Kaya pinasundo ko po muna siya dahil hindi po siya pwede munang maisama sa biyahe kasi po siya po ay hindi sanay sumakay sa bus. Ang sinasakyan po niya daw ay tricycle. Kaya kung halimbawa po ay buka o mamaya gabi na akong bumalik, siya po ay aking susundin ay bukas na. At nandyan lang naman po sa bayan dahil yung nanay niya po ay may inaalagaan dyan na matanda. Kaya salamat po at update ko po kayo kung ano man po ang maging kasagutan ng batang ito na si Lera. Salamat po ng marami. Bye-bye. Ayan mga kalingapan, dito na po tayo sa Calawag. Ayan siya. Calawag, 7-Eleven. Tayo ay mag-standby muna dito sa may 7-Eleven. At baka makita natin dito si Lera. Tayo ay pupunta sa Jollibee. Yan, at pupunta tayo sa Jollibee. Bicol to Manila. Dito po tayo. At ating babantayan dito si Lera. Matubig. PNO Transport.
Piglet. Pure gold. Ay, meron pa dito. Tayo ay nandito sa Jollibee. Jollibee. Yan, at dito natin aabangan si Lera. At yun na po ay gabi na nang pumupunta rito sa Jollibee. Jollibee. Tatanong tayo sa mga bata. Ayan mga kalinga, pa tayo po ay nandito na sa Calauag, Quezon. At tayo po ay nagaling sa Jollibee. Lagi po ba kayo? Ha? Lagi. At ngayon, ito, kasi sinamahan ako ng kaibigan ni Lera. Kaibigan mo si Lera? Oo. At ang sabi niya, doon daw namin makikita ito sa... Saan nga ba? Istasyon. At anong ginagawa niya doon? Computer po. Nagko-computer. Oo. Minsan din na po nakakain. Minsan din na nakain? Oo. Talaga namang ating aakitin kung anuhan mo, kung sanay sumama na lang siya kaysa sa magpagala-gala, di ba? Ano, Jemel? Jemel or Jinel? Very good. Nangungupo, lagi ka mangungupo, ha? Ito po yun sa may puting bahay. Doon? Ayan mga kalingap, at kami po ay sinamahan po ako ni Jemel. Dahil pinakita ko po yung picture namin ni Lera. Si Lera nga daw po yun. Diba? Ayan, kaya ngayon po sakay po ng tricycle. At pupuntahan nga po namin ang kung saan nandun si Lera. Kung saan siya nag-i-standby. Ayan, at sabi nga po nito si Ridel. Apa. Ayan, sinamahan nga po niya ko. Ayan, alam niya kung saan nandun si Lera. Ayan, at dito po ako sinamahan ni Jimeo. Para po hanapin natin si Lera. Nagpiesta ba dito? Kaya pala may ganyan na. Ayan. At nandito daw po yun sa computer shop. Nandito po tayo. Release po pala ito. Dito pala nag-i-standby si Lera. Ito si ate oh. Hello, Lera. Hola ka. Hi. Nalatanda mo po ako, bebe. Ay. May picture pa baga tayo. Parito ka. Mamaya ka naman maglaro. Dalaga ka na, ay. Turuan mo ko. Pinahanap ka ni Kuya Boy, ni Kuya Bal. Kung gusto mo rin mag-aral. Oo nga. Ayan, Kuya Bal, nakita ko po si Lera. Ganda bata. Ayun. Natatanda mo pa ako? Lera, hinahanap ka nga. Hanap kita. Kasi hindi alam ni Kuya Bal na ikaw ay kakilala ko. Di ba na ano kanya, na vlog kanya dyan sa may Jollibee, ano? Pinanood ko yung kanyang vlog. Kuya Bal, kilala ko yan. Si Lera yan. Isinama na namin niya sa Gumaka. Ano ba? Gusto mo sumama sa akin? Doon ka mag-aaral sa Lopez. Meron kang isang kasama. Kinuha ko din sa bundok. O kaya lang siya ay grade 8 na. Ano, ikaw gusto mo? Ngayon, sabi ni Kuya, kung ikaw isasama sa akin, magpapaalam tayo sa iyong kapatid. Ay, ayaw mo? O pa rito. Ayaw mo magpaalam. Sige pa rito ka. Mag-usap tayo.
Ayan po, Kuya Bal, nandito po si Lera, kasama ko na po siya. Ngayon po, siya naman po ay sasama sa akin. Kaso, hindi daw siya magpapaalam sa ate. Bakit? Anong dahilan mo, Be? Kaya pinapayagan. Kaya naglalayas ka? Alam po ako na ito. Alam ka. Ibig sabihin, paano kita ma-enroll na sa ng mga papers mo? Sa Batangas. Sa Batangas pa. Gawan niyo na lang po ng certificate. Birth certificate. Saan ka ba ipinanak? Sa Batangas. Saan ka huling nag-aral? Doon po. Sa Batangas. Ayan. Wala, ito ay suot mo pa nung si Kuya Bal ay nakausap mo. Hindi po yun po. Hindi yan yan? Laki mo na, nandito yung picture mo. Tingnan mo. Ay, ba? Kaibigan niya. Ayan. Ay mga kalinga, pa tayo po ay sumama po sa atin si Lera dito sa bahay ng atin niya. At atin pong ipagpapaalam. Ano? Pagpapaalam natin si Lera. Ate, magandang hapon. Ako po ay inutusan ni Kuya Bal na si Lera daw po ay kung papayag na mag-aaral, kung gusto niya mag-aral ay isasama ko po siya sa Lopez. Hindi po, kaya po. Ako sa akin po kasi talaga gusto ko rin po pag-aralin. Hindi ko rin po kasi mapag-aral kasi kakulangan din po kami na wala po kami pera, gano'n. Kasi po si Lera ay wala pong restro. Oo nga, yun nga ang ate, ay. Ito nga pong anak ko, wala po. Wala pa rin rehistro. Hindi ka. Pareho? Oo po, kasi sobrang pong hirap nung namin. Wala po kami. Ang Uy, napins niya si ate. Kapatid mo ba si Lera? Opo, kapatid ko po siya sa ina. Sa ina. Nasaan ang ina ninyo? Patay na po. Oh. Pasok po. Di ba sabi niya sa akin noon, may kapatid pa siyang lalaki? Pasok daw Lera. Ay ano? Kapatid. That's mine. Hindi po namin kapatid yun. Ay, kanino po yung anak? Ano po, parang tito lang namin siya. Kapatid po siya nung nanay namin. Kumbaga po ay lola lang po yung kinalakihan ko. Sa lula. Sa paambundok po, yun po yung lola ko lang po siya. Pero ito po kapatid ko po siya sa ina. Sa ina. Magkaiba kayo ng ama. Opo. Ayan, atay, ako nga tinawagan ni Kuya Bal. Marami pong kuya. Ay, ako'y tinawagan natin ni Kuya Bal na ang sabi ay hanapin ko si Lera at kung sasama at gustong mag-aral, isasama ko siya sa Lopez. Sige po, sa akin po, mas maganda po yun kaysa naman po yung uli-uli. Oo nga, bakit? Siyempre sa akin po, gusto ko rin siyang tanong para po sa akin talaga, mas gusto ko po yung gano'n. Kasi hindi ko man po talaga siya mabibigyan ng, hindi ko naman po may papangako na mabigyan ko siya ng Wag yan! Kaya din po, wala po na siya rehistro. Bakit nag-aral daw siya sa Opo. Sa Batangas? Ay, hindi ko po alam. Wala po kong alam. Pero dyan po, napag-aral ko po siya hanggang grade 1 lang po. Kasi nahanapan po ako ng hinahanapan ng birth certificate niya. Ay, wala po akong maipakita. Ay, saan ba ito pinanganak? Batangas po. Batangas. Sa Lemery. Ngayon nate, ay anong pangalan yung nanay nyo? Hindi ko nga alam pinakang tunay na pangalan. Kumbaga po, kilala ko lang po siya sa Ay, Jimalin po yan. Jimalin po yan. Apelyido. Bilonyo. Bilonyo. Kasi kung halimbawa kukunan ito ng rehistro, kailangan tatanungin yung pangalan ng nanay. Papatayin kita ito. Yan, kaya Ay, ba dito lang anak ay ba? kaya sabi nga ni Kuya Bal, ay puntahan ko nga dito sa Lopez. At saka sabi niya, kung sasama sa akin, ipagpaalam ko din daw sa'yo. Okay naman po sa akin. Wala naman po problema sa akin kung boy po bayaan ko na nito. Problema. Eh kaya lang yung birth certificate, paano namin kaya, ano yun? Po yung mahirap. Kaya siya ay hindi nakapagpatuloy dito dahil wala siyang birth certificate. Oo po, wala po.
Ay, ano kaya, hindi ko alam kung ano ang legal na dapat gawin, para magkaroon siya ng birth certificate. Parang ano po yata, wala naman kung ano, kasi parang yung late registered. Late registered, oo. Ano lang po. Kaya lang, babalik siya yata sa paano yung, di ba sabi niya kasi nag-grade 5 siya, tumigil doon sa Batangas. Ay, baka naman po. Kasi hindi ko po alam kung anong issue niya dun sa Batangas kasi parang hindi po kasi maliit pa po yung binigay sa akin, kaedaran lang po niya. Oo, maliit kasi ito po ay 1 year na po yung pinanganak ko, tas yun ay parang 6, 7, ganun po, 6, 7 years old. Ay, di hindi grade 5. Baka sabi lang niya. Hindi ko po alam kasi sa edad niya pong 7 taon nakakapag. Ay, dito po ay nag-aral siya ng grade 1. Opo, kapag daycare pa po. Kinder po ba daycare at grade? Parang papasok po ng grade 1. Parang daycare po ba yun o grade 1? Oo. Ay, di ngayon, hinahanapan ka ng birth certificate. Opo, birth certificate. Ay, wala ka namang maipakita, Ano po? Ay, siya di ate, ngayon, isasama ko siya sa Lopez. Ngayon po. Kaya ako pumunta dito, sabi nga ni Kuya Bal, puntahan ko, hanapin ko, bantayan ko daw dyan sa Jollibee at sa gabi daw inaandyan na. Ay, mabuti itong mga bata. Sabi ko, Tutoy, kilala mo si Lera, kaibigan. Nasaan kaya? Ay, nandun po sa computer shop. So, pinuntahan namin doon yun, nakita ko. Pagkakita nga sa akin, ay, sabi niya, dahil kami ay dati nang magkakilala, nadala ko na yan nadalangan na namin yan sa Gumaka nung naglayas ay sa Lopez. Yan na natutulog din ay sa plaza sa basketball court ba sa Lopez. Kaya ang ginawa naman namin palibas at hindi naman namin talaga pakilala, hindi namin alam ang kanyang background, ay baka mamaya ipag dinala namin, hindi namin binalik sa DSWD, ay baka kami ay makasuhan ng kidnap, kaya ibinalik namin yan doon. Yan po ay malang beses ko na rin po yan, kumbaga po ay buntis pa rin ako dyan, hinahanap ko pa po yan, layas po talaga siya. Kaya hindi ko naman po sinasabi sa inyo na dinadaon ko yung bata, talagang ganun na po siya. Yan din po kasi yung dahilan kung bakit siya binigay sa akin dito nung parang ng pamilya namin sa Batangas. Kasi sa sitwasyon po kasi na ganyan. Kumbaga may pagkamatigas din po ba? Hindi ko naman po sinisira ang kapatid ko at kilala ko. Pagkamatigas din po. Pero ngayon naman po siguro nakikinig na siya at dalaga na siya. Kayo na nga, kaya dapat ay matulungan, makapagbagong buhay ba siya, makapag-aral kung kinakailangan, tutulungan. Willing naman si Kuya Bal magtulong. Kaysa naman nga po mapariwara. Ay baka mamaya ay mapabarkada. Mas safe pa nga po. Ayan. Mas okay pa nga po, okay pa yung utak ko na nasa mabuti siyang kalagayan. Kasi naman po yung pag-alagala siya, hindi ko alam yung kung saan siya pumupunta. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya, kung kumakain ba siya. Ay siya, ate, ano ang masasabi mo kay Kuya Bal? At pinapayagan mo si Lera na sumama sa akin. Salamat po. Salamat po sa ganung na nakita niyo po ba kami na ganyan yung sitwasyon namin. Maraming pong salamat. Okay lang sa iyo na si Lera ay aming isama sa Lopez at willing naman siyang sumama. Okay naman po. Mas gusto ko pa nga po na siya ay nandun kasi isip ko po talaga na mas safe po siya doon kasi papag-aral siya, yung gusto niya mag-aral na hindi ko kayang maibigay, makukuha mo po. Kaya sabi ko sa kanya, Lera, kung ikaw ay makukuha naman ng mga vlogger na Team Kalinga po, magpakabait ka. Huwag mong dalhin yung ugali mo na na pinapakita mo sa akin dito. Magpakabait ka sa kanya. Tama. Kaya pala sabi ko ay magpaalam tayo sa ate. Alam na po noon, sabi nga po pag ako daw ay sinama ni Kuya Bal, ako po'y sumama na, sabi. Kasi tutusin po talaga, ma'am. Hindi ko rin po siya masubaybayan kasi nung ganito po, may maliit po ako, may baby po ako. Bagay po kasi ganyan yung aanuhin ko talaga. Yung una, ma'am, talaga hindi ko siya sinapuan. Kasi alam ko pa nga po na ganyan parang nakikita ko rin po kasi kay Lera, parang siya nagre-rebelde. Parang ang gano'n.
Yung po bagang kahit anong saway ko, yung po bagang kahit anong saway ko, parang hindi niya ako iniintindi na kumbaga po ba parang wala, may sarili siyang pag-iisip, may sarili po siyang na desisyon na ay okay lang gawin ko kaysa naman ganyan. Ay sana nga ay mapagbago natin siya, yung manatili sa bahay, hindi yung kung saan nakakarating, baka madisgrasya. Yun na nga rin po iniisip ko, kasabi ko si Lira, pagkakataon mo na yun. Sana ay magbago ka, magpakabait ka dun. Kinakausap ko po yan. Minsan nga po naririnig po yung mga barkada niya dito. Minsan nga ginagalitan ko na po at minalalaman po ko tungkol lagi sa ay mga kababag po, ganyan. Nakikipagbabag. Opo, nakikipagbabag po. Ako po bagay ate, siyempre na hagas din po ako. Minsan po kasi uuwi, may bangas, may ganyan, may ganun. Ano sa palagay mo siya ay may pagkabuyis? Ay, para po. Ang kilos niya, Opo, hindi ko na pagkakaila. Talagang ganun. May pagkaano po talaga siya. Kasi ate, meron din ako isa sa bahay at 13 years old. Ngayon ay tutulungan din ng makapag-aral. Siya naman ay grade 8 na, 13 years old pa lang. Ngayon, sabi nga ni Kuya Bal, ay ampunin mo na rin dyan. Kasi meron kaming tinitiran sa Lopez ay pagkalaking bahay. Ay sabi ko nga, pag nando siya sa loob, hindi siya makakalabas. Dahil may gate. Adi, oo. At saka wala siyang magagalaan doon kasi malalaking bahay, kapitbahay namin. Ba't hindi po nagsama sila, Kuya? Sila Kuya Bal ay nasa Dait. Oo, ako ay dito sa Lopez naka-assign. So, ako ang tinawagan kagabi. Adi, sabi ko, sige po Kuya. Sabi, kailan ka pupunta? Kaya sabi ko nga, bukas. Bukas po ako pupunta. Sige, at yun ay makikita sa Jollibee ay sa gabi daw. Ay mabuti naman, nakita ko si Janelle. Hi Janelle, shout out dyan kay Janelle at saka kay ate. At sinamahan niya ako sa computer shop. Na andun daw, di kami pumunta. Kaysa maghintay ako sa Jollibee ng gabi. Di pinuntahan ko, andun nga. Tapos, sinasabi ko sa kanya, ate, na sumama ka doon kay ate at tayo ay magpapaalam. Alam na po ako ni ate. Sabi nga po, pag kinuha daw po ako ni Kuya Bal, ay sumama na daw ako. Yan ang sabi. Ay, siyempre, ang bilin din ni Kuya Bal sa akin, ay kung sasama sa'yo, ipagpaalam din daw kay ate. Ayan. At Kuya Bal, ito po, kausap natin si ate Nilera. At sila po pala ay magkapatid sa ina. Kapatid ko po siya sa ina. Oo, maganda rin babae si ate. Ayan, at ate, dadalhin ko na si Lera. Meron ba siyang ilang damit dyan? Meron naman po. Oo, sabi ko, yun din ang sabi ko. Ikaw ba may damit nasa bahay po? Ay kuha kahit ilang piraso. Ayan, salamat po ng marami kay ate at naunawaan po niya ang kanyang kapatid. At kaysa naman daw po magpalaboy-laboy, baka madisgrasya pa. Ay kaya kailangan ay habang maaga pa ay ating may rescue. At kung kinakailangan na siya ay ating, hindi naman yung mamaltratuhin turuan. Hindi naman po ko nag-iisip. Hindi. Halimbawa yung ganun. Kasi yung sarili na niya, ang ma-realize niya sa sarili na, ay, mali pala yung ginagawa ko. Yung ganun. Kaya salamat ate at naiintindihan mo ang kapatid mo. Ayan. At muli, anong masasabi mo kay Kuya Bal at kay ate Edna? Sila yung magpapaaral. Marami pong salamat at nakita niyo po kami, taos puso po kami nagpapasalamat. Na sana po ay marami pa po kayong matulungan sa taong kagaya naming mahihirap. Siya po yung kapatid ni Lera May. Salamat ate. Ate, ako nga pala si Kalingap Lydia. Ayan, Kalingap Lydia. Ayan, opo. Ayan. Sa kanyang. Hoy, Lera, pumayag na si ate. Bibi, gaya ka ng damit mong mga ilang piraso. Nakaiban pa, ang dami ng kaiban. Be. Sige, tayo lalarga na. Ayan.